What's up everyone, it's me Raymart. So for today's video ay pag-uusapan natin kung paano magpa-release. So ngayong araw ay pag-uusapan natin kung paano magpa-release. Unang bagay na kailangan mong gawin bago ka magpa-release ay kailangan valid yung reason mo. Yan. So, ang daming mga nagsasabi dito na mga nasa Pilipinas kasi akala ko din dati na kapag magpapa-release ka, napakadali. Pag sinabi mo release agad, alis ka agad. Hindi pala ganun. So, ang mangyayari nun, based sa experience ko, ang dami ko napagtanungan na gusto nila magpa-release pero hindi naman sila pwedeng makaalis sa trabaho nila. Kasi ayaw pumayag ni amo. Yan. So, una, kapag magpapa-release ka, kailangan muna ay valid yung reason mo. Pangalawa, pinayagan ka ng company na umalis o lumipat ng work. Yung magsisettle na lang kayong dalawa na walang reason. Yan, walang reason, basta umalis ka, basta pumayag sila. Okay, bago ka magpa-release, kailangan sabihin mo sa team leader, pujang nim, o kaya sa boss nyo, na aalis ka. Siyempre, tatanungin ka niyan kung bakit. Yan. So, dapat kailangan valid yung reason mo. Minsan kasi nakakatakot magpaalam. Kasi, pag nagpaalam ka, sabihin ng mga yan na, natatakot kasi yung iba na, pag nagpaalam sila, baka mamaya pag-initan sila, baka mamaya pagalitan sila sa trabaho nila. Kasi gusto na nilang umalis sa trabaho. Kasi ang dami ditong nangyayaring ganyan. Kasi kung hindi ka nila pinayagan na umalis, ay hindi ka talaga pwedeng makaalis. Kasi sila yung nagpasok sa'yo dito sa Korea. So, ibig sabihin, may karapatan din sila na i-end yung visa mo, i-end yung contract mo, tapos pauwiin ka sa Pilipinas. Kung sakali naman pumayag yung team leader nyo, kaya yung boss nyo, halimbawa, sinabi mo na sa sa boss mo, o kaya sa admin mo, na magpaparelease ka tapos pumayag sila, ay may papapirmahan sila. May papapirmahan sila na katunayan na magre-resign ka. Yan, magre-resign ka para maghanap ng bagong trabaho. So, naka-Korean yun. So, much better kung ita-translate nyo siya muna bago nyo pirmahan kasi ang daming nangyayari na may linigay palang reason dun si amo na hindi mo alam, naka-Korean yung sulat tapos pinirmahan mo. Ibig sabihin, pumayag ka na ganun. Kailangan bago mo pirmahan yung resignation letter na yun, ay i-translate mo muna para mas safe. Kasi dito sa Korea, kailangan talaga lagi kang wais kasi ang hirap pagka Korean yung sulat tapos hindi mo naman maintindihan yon. Kaya much better kung ita-translate mo siya. Meron naman nun sa Google Translate. So, picturean nyo siya tapos i-translate nyo para alam nyo yung pinipirmahan nyo. Hindi yung pirma kayo ng pirma. Mahirap na pumirma kayo lalo't hindi nyo naman pala alam kung ano yung pinipirmahan nyo. Katapos namin magpirmahan dun sa resignation paper, nabi sa akin nung team leader namin na hanggang kailan mo ba gusto dito magtrabaho o magstay. Tatanungin ka nila nun. So, ang sabi ko hanggang kalagatian ng October. Yan, so mga 13. Yan, October 13, 1-3. So, pumayag naman sila. So, yun ay Friday. So, akala ko pag Friday, tigil na talaga yung work ko. Hindi pala, hanggang Friday pala yung work ko. So, ibig sabihin papasok pa ako. Pagkatapos nun, pagkapasok ko, nung hapon pinapirma nila ako sa resignation paper. Then, after nun, tinanong ko sila kung pwede na ba akong pumunta sa may Nodongbu sa Friday. So, sabi nila hindi. So, pinadaan muna namin Sabado Linggo kasi sarado ang Nodongbu nun. So, nag-intay ako hanggang Lunes. Tapos, yung pagkadating ng Lunes, ay pumunta na ako sa Nodongbu. Yan. Yung pinirmahan nyo na resignation paper, company nyo yung magpapadala nun sa Nodongbu. Company nyo yung magpapadala sa Nodongbu, ipa-fax nila yun doon. So, ang mangyayari nun, pwede ka nilang samahan, kayong dalawa ng boss mo, o kaya ng pujang nim mo, o kahit sinong secretary doon sa may office, sasamahan ka nila doon sa may Nodongbu. Kung hindi ka naman nila sasamahan doon sa may Nodongbu, pwede naman nilang isend yun via online. Yan. So, ang gagawin mo na lang, tatanungin mo na lang doon sa sadyang nim mo, o kaya doon sa kung sino man yung andon sa inyo, kung naipasa na ba nila, o kung naifax na ba nila yung resignation paper nyo. Yan. So, ang gagawin mo pagkatapos nun, ang ginawa ko sa akin, so, bumaba ako sa office, tinanong ko doon sa may secretary kung na-send naman nila sa Nodongbu yung aking resignation paper. So, sabi naman nila, isisend pa lang nila. Isisend agad nila. So, ang ginawa ko, naka-ready na yung gamit ko. Pumunta agad ako sa may labor's office. Tapos, sinabi ko sa kanila na
na nagpa-release ako. Yan, nagpa-release ako. Hindi naman sila doon magtatanong kung anong reason kasi naka-indicate na yun doon sa may resignation paper na pinirmahan mo. Yan, so nakalagay doon, yung nagsettle na kayong dalawa, nagsettle na kayo parehas ng amo mo at saka ikaw na mag-staff ka na ng work, hindi ka na tutuloy ng trabaho doon, mag-resign ka na. So wala namang reason, parang nakalagay lang doon ay both parties are settle, both parties are settled. Parehas kayong okay na. Pumayag si amo mo at saka ikaw na umalis doon sa work na yon nang walang kahit anong reason. Yan. So, ang sinabi ko na naman sa kanila na, yun nga, yung katulad ng sinabi ko sa inyo nung nakakang vlog. Naintindihan naman nila ako. Tapos kung pumunta sa may labors, pinapirmahan nila ako doon. Pinapirmahan nila ako, tapos binigyan nila ako ng ganito. Wait lang. Binigyan nila ako ng ito. Nakalagay dito ay Certificate of Foreign Job Seekers Registration for Application of Workplace Change. Yan. So, magpapalit na tayo ng work. Yan. So, nakalagay dito yung mga information ko, alien registration card. Tapos, nakalagay dito na valid period of registration ay until 2024 January 16. Yan. So, within 3 months, kailangan nakahanap na ako ng work. Pagdating nyo pala doon sa may Nodongbu, doon sa working place nyo, tatanungin ka nila kung saan mo gustong lumipat. Wala na silang tatanungin doon kung bakit ka nagpa-release, walang ganyan. Tatanungin ka lang nila kung saan mo gustong magpalipat. So, hindi naman kayo mahirapan makipag-usap doon kasi may mga representative naman sila. Halimbawa, Pilipino, may mga Pilipino din doon sa loob na makipag-usap sa'yo, na tutulungan ka din. Ang sinabi ko sa kanila, sa may Ulsan ko gusto mag-work. Yan. So, malawak pala yung Ulsan. So, anong nangyari? Biglang may nag-text agad sa akin. Kala ko galing sa Nodongbu, sa labor's office, yung pala ay employer na from Ulsan. Ang lawak ng Ulsan. Ang ginawa ko, pumunta ulit ako sa may labor's office dito sa lilipatan ko. Sinabi ko sa kanila na gusto ko mag-work dito sa medyo malapit sa pamilya ko. Kasi bawal kasi yung setup. Yung setup, yun yung halimbawa gusto mong mag-work doon sa may company na yon. Tapos ang gagawin nun, para mag-usap kayong dalawa kung paano ka nila masiselect. Kasi pagka sinelect ka, pagka linigay ka nila sa job seekers, sa mga bakante, doon sa may Nodongbu, ilalagay doon yung pangalan mo. Random yung company na pipili sa'yo. So, ang ginagawa ng iba setup, yan. So, gusto nila sa company na yon, mag-uusap sila kung paano sila makukuha. So, may parusa sa ganun, may penalty. Nakalagay din dito yan sa may may nakalagay din yan dito. Yan, so basahin nyo na lang. Bawal daw mag-recruit ang kaibigan o co-workers. Yan. So, ang sinabi ko na sa kanila ay dito gusto ko po mag-work dito malapit sa kapatid ko kasi may family po ako dito. So, naintindihan naman nila ako. Nung pagpunta ko sa may Nodongbu dito, sa may labor's office dito sa may Ulsan, sinabi ko sa kanila na gusto kong mag-work dito medyo malapit sa pamilya ko kasi may kadyok ako dito, may family ako dito. Yun na nga, okay na. Sabi na ako sa kanila. Sabi nila okay na daw. So, nag-intay na lang ako ng employer. Yeah. So, sa pag-iintay ng employer, may magte-text sa'yo. Wala doon na iba nakalagay na information pa. Ang nakalagay lang doon ay yung working place at saka company name. So, ang gagawin ng mga yon, tatawag sila sa'yo o kaya magte-text sila sa'yo. Bahala na kayo kung paano kayo mag-usap. Halimbawa, may nagkaroon ka ng employer. Yan, pwede mo naman sabihin sa kanila na pwede po bang itry ko po muna yung work bago ako mag-work dyan. Kasi baka mamaya hindi mo pala gusto yung work, magpa-release ka uli, another account ulit yun. Kasi hanggang 3 beses lang tayo pwede magpa-release. Kasi pag natapos yung 3 beses na release na yun, uuwi na tayo ng Pilipinas nun. Yan, so hanggang 3 beses lang. Kung halimbawa gusto nyo munang itry yung work, kung gusto nyo munang subukan kung kaya nyo ba yung work, ang gawin nyo muna, sabihin nyo sa amo nyo o kaya doon sa may kausap nyo sa phone na itatry nyo muna yung work bago kayo magpirmahan ng kontrata. Yan. Sabihin natin mga 1 week o kaya, kasi 1 week sobra na yun, mga 2 araw sabihin mo gusto mo munang itry yung work kung kaya mo. Tapos saka kayo magpirmahan ng kontrata. Maintindihan naman nila yon. Saktong katatapos ko pa lang doon sa may Nodongbu, may nag-text agad sa akin na employer. So, ang sinabi ko sa kanila, itatry ko po muna yung work kung kaya ko. Parang gawa nyo ng plastic. Yan. So, tatry ko muna yung work bago tayo magpirmahan. Yan. So, nagtagal ako doon ng 2 days. Yan. So, hindi ko kaya kasi, yun nga, chemical na naman. Sinabi ko sa kanila na hindi ko kaya yung work. Tapos, naintindihan naman nila ako. Kaya, kinancel. Pag may nag-text pala sa inyo, pwede nyo ding i-cancel yun. Halimbawa, nagkaroon agad kayo ng employer. Tapos, hindi pa pala kayo ready, di ba? So, pwede nyo naman i-cancel yun. May 3 months pa naman kayo. Dito naman sa may Korea, madami naman naghahanap dito ng mga employee. So, madami naman magsiselect sa inyo. So, depende na lang talaga kung maganda yung work na mapupuntahan nyo. Always nyo tandaan na napakalaga ng health. Yan, mental health, physical health, lahat ng health. Yan, basta doon tayo sa safe tayo.
So, nagkaroon ulit ako ng employer sa pangalawang pagkakataon. That day din, nung sinabi ko na pa-cancel na lang po, yun lang, chesaseyo, maintindihan nila yon, ika-cancel na agad nila yung kanilang request sa iyo. So, pagkatapos nun, ay may nag-text sa akin. Yan. So, dito ako sa may Jungwon. Sa may Jungwon. Gawaan siya ng mga pyesa na sasakyan, pero malinis naman yung work. At saka talagang kaya ko mas madali dun sa dati kong naunang work, pero ang kalaban lang namin talaga dito ay yung oras. Wala kaming oras kasi 8 to 8 yung pasok. Ibig sabihin, 12 hours kaming nag-work. 12 hours kami nag-work. Tapos may pasok din kami sa Sabado. Matik na yon. Tapos minsan may pasok pa sa Linggo, pero pwede naman namin tanggihan yun. So, depende na sa amin yun. Okay na ako dito sa work na to. Tapos, sarili ko din naman yung bahay ko. Yan. So, pagkatapos no, sabi ko sa company dito na 2 days, itatry ko po muna yung work kung kaya ko. Kasi kung hindi ko kaya, ika-cancel ko ulit. Kasi willing talaga ako i-cancel yung employer kung hindi ko naman talaga kaya. Kasi mahirapan lang din naman ako. So, ang daming kasabi sa inyo na bakit ang daming nagpapakilis dito. Mga nagja-jump agad sa mga kahaka. So, better po kung masusubukan nyo pong magtrabaho dito sa Korea para maintindihan nyo yung sinasabi ko. Kasi akala nyo pagkatrabaho lang. Pag andito ka na, gagawin mo lahat basta makapagtrabaho ka. Pero hindi po. Hindi ganun yun. Hindi ganun kadali yun. So, much better kung itatry nyo yung trabaho dito bago nyo masabi yung part nyo. So, pagkatapos kong itry ng 2 days yung work ko doon, kaya naman, madali yung work sa akin, mas madali doon sa dati kong trabaho. So, ang gagawin ko, mag-video ako sa mga susunod na araw pagka night shift ulit kami. Yagan-tsugan kami, night shift at saka day shift. So, medyo malaki yung sahod pagka may night shift kasi may night differential. Yan. So, okay na ako dito. So, pagdating namin dyan, after 2 days na nakapag-work ako, kaya ko naman yung trabaho. So, nagpirmahan na kami ng kontrata.